Sa mundong ginagalawan natin na pabilis ng pabilis ang pag-evolve ng pamumuhay at teknolohiya. This is the new MetaQuest 3S. Artificial intelligence is the hottest new thing in technology. OpenAI ChatGPT-4. Sa kabilang banda ay may mga istorya sa ating kasaysayan ang malapit ng mabura. At ito kami, isang grupo ng kabataan na nagmula pa sa Pilipinas, Thailand at Australia. Iba't ibang bahagi ng mundo pero pinagtagpo-tagpo ng tadhana para sa isang misyon na pumunta sa gitna ng mundo. Pero hindi lang ito about sa pagpunta. This is us, searching for a world that most people will never get to see. Isang mundo na puno ng makulay na kasaysayan, mga tribong patuloy na namumuhay sa mga sinaunang paraan, at mga misteryo na kailangan ng mundong matuklasan. Dale. Ang ganda ng intro, guys. Ang ganda. Ayos pa tayo dyan, boys? Ayos! Pasok na! Pasok na! 2! 1! Ano kayo? Previously on our last episode, at this current moment we are waiting for a crucial news. Ang impormasyon na pwedeng mag-lead sa amin sa mga natatago pang tribo ng Borneo. And with only 5 days left, hindi kami pwedeng magtapon ng kahit isang araw. So habang naghihintay ng balita, ginamit na namin ang araw para mag-training at ma-experience ang kagubatan by climbing their miraculous prayer mountain. Mahirap ang mga pinagdaanan natin dahil hindi tayo sanay sa pagpanik ng bundok. Pero nang makita natin ang tuktok, ay nawala ang lahat ng pagod dahil sa presensya ng Diyos na ating nadama. At sa aming pagbaba ay merong nakausap si Uncle Lian na isang tao na parte ng Hispenan. Yes. This the last nomads of Borneo. Hello! Dahil sa mga napanood natin at na-research tungkol sa Borneo, alam ko na ang mga Penan, ang mga tribo na nananatiling nomadic. Nomadic means living a lifestyle where you move from place to place instead of just staying in one spot. Is there a way, even not this time, but other time, for us to be with penance? It's not so much like the original how they used to live. At sa kanilang sagot ay parang na-feel ko na medyo ilag na sila na pag-usapan to. At kahit parte siya ng Penan, dahil isa siya sa mga miyembro na unti-unti nang nag-a-adapt sa kasalukuyan, maaring wala na rin talaga siyang kontak sa mga Penan na nasa gitna pa ng kagubatan. Masaya na may halong lungkot. Masaya dahil ang dahilan pala ng kanilang pag-a-adapt ay para mapag-aral nila ang kanilang mga anak. At malungkot dahil lumilinaw na unti-unti na talaga nilang kailangang mag-adapt sa kasalukuyan. Kaya ngayon, dalawa lang ang ating pagpipilian. Magantay o gumawa ng paraan kahit walang kasiguraduhan. At dahil sa pagkakakilala nyo sa amin, alam kong alam nyo na kung ano ang pipiliin natin. Okay, our first goal is much to do with our endurance, walk, energy, stamina to get there. Nabanggit ko sa inyo na pininiwalaang ang mga tribo ay nasa gitna pa ng mga kagubatan. At dahil wala na tayong choice, it's time
tayo na mismo ang dumiskubre kung nandun ba talaga sila. And the most safest way is this route. This route is our safest choice because at the end of this route is mag-e-end tayo sa isang village na magiging lifeline natin para sa ating safety. Our first goal is to get to our destination, which is a village called Paklongan. 35 to 40 kilometers. Nasa layo niya ay hindi na rin sakop to ng malinaw na dokumentasyon ng Google Maps. At kahit malayo, ito ang pinili natin dahil dito sa daan na to ay meron tayong lifeline. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa atin papunta doon. Because the hardest part going on that route is kakailanganin natin maglakad. I budget our time like 6 hours. The slowest way. Yep. 6 hours. Expect some up and down along the way. And take that as a challenge. And you might be wondering kung bakit kailangan naming maglakad. Most of the time ay umuulan dito. Kaya malambot at maputik ang mga kalsada. At tanging 4x4 na sasakyan lang ang makakatawid, which is wala tayong access sa ganung sasakyan dito. And given the fact na paubos na ng paubos ang ating mga araw, kailangan ng mas mabilis na pagkilos. That's why today, we're left with no choice but to move and to walk. Helping and assist each other. We are going in a team, okay? Just one body. Before we go, ay tinanong ko rin muna sila kung gusto talaga nilang sumama. Di ka sama? Sama ako. You. I'm ready. You. Uncle. Sama. Go. I'm ready. It's in the eyes that you will really see what a person is feeling. Umuo ang lahat, pero kita ko sa mata ng team na kinakabahan sila. Ako sa totoo lang, actually di ko talaga alam kung ano yung mararamdaman ko. Siyempre kasama na dun yung kabado, pero nakakatakot din kasi siyempre gubat. Tapos sabi nga kanina may mga snake daw or ibang hayop na nakakatakot. At the same time, wala ka sa sarili nating bansa. Siyempre, bagong kultura. I can say that this can be the biggest or the hardest challenge na pwede naming harapin. Ayoko sa gubat eh. Kasi natatakot talaga ako. Hindi natin din alam kung may mga makasalumuha tayong tao na hindi natin alam yun. I'm feeling a bit nervous for the team because we went on a leisure hike and they struggled. What I'm feeling is very blessed. I just got engaged to the best man in the universe. I'm in the middle of a beautiful place that meant a lot to me in my life and deserves to be seen by the world. And I'm with someone who can tell the story right. Okay. นี่กำลังเรากำลังจะเข้าไปใน but it will be a good experience in the jungle. For us, I think the most important thing here is everything that God wants to happen and everything God wants to tell sa storya. Kasi hindi namin control to, ay naniniwala ako na yung mga bagay na hindi mo control, si Lord yung kumakontrol nun. So, I guess, si Lord na bahala. Let's go. Okay, are we ready? Yes, Uncle. Everybody. Let's say, Uncle, great beyond dreams. But you go, you guide. Ha! Ha! Enjoy, enjoy. Eto na nga, mag-uumpisa na kami sa aming paglalakad. Ang unang misyon, 3.5 kilometers agad para makapunta sa intersection na to. Ang una naming lilikuan. Saan outing natin yan?
Diyan lang tol sa Bulacan. Parang swimming lang eh. Yung adobo may ba matapon? Yung adobo, yung kaldero ata naiiwan ko pa doon. Sa mga movie may mga karakter talaga lagi yan eh. So ngayon 7 tayo dito. Si Uncle, siya yung tour guide natin, di ba? Tapos laging may couple. May couple, oh. Couple kami. Tapos may isang babae. Tapos merong baliw na loko-loko. Paano yung mga weirdo type eh? Weirdo type! Ito passion pa rin ang intindi. Ganyan yung mga parang muna mamamatay tol. Parang Vogue. Pati ito edit ka sa akin. No one ugly allowed. Ito yung mga nantara-tridor pre. Naman Yung pag nasa peligro na yung mga Hindi ako nag-e-eba sa'yo eh. kasi sa mga movie yung meron parang mamamatay. Pero hindi nila alam kung namatay ba talaga. Ayo, gagi. Hindi ako pero kinakawaan ng tao. Hindi. Ito nga. Sa mga movie meron kasi yung parang pinalabas sa movie na namatay. Pero yung pala nakaligtas pa siya. Tapos sa oras na parang mamamatay na ako, ikaw yung magliligtas. Pwede na ako doon, pwede na. Oo. Siguro parang gusto talaga traitor ka talaga. Ikaw na akong papatayin. Ang kulit mo. Gusto ko nga mabait ako. Nagbibiroan na lang kami para gumaang ang paglalakad. Pero gatuldok lang kami sa gusto naming marating. At wala rin tayong kasiguraduhan kung matatagpuan ba natin sila. Gapa nga sa free mo, dito na ako nagpas oh. Meron mga ba, uy? Kaya pala tayo pumanik dun sa Prayer Mountain. Training pala yan. Buti na lang talaga nagkaroon tayo ng ensayo. Nakaka 30 steps na tayo guys. Ibig sabihin ng KM is KMJS. Na ano lang yung S eh. Ibig sabihin Jessica Soho tayo. Okay guys, so nandito na tayo. First time natin liliko sa way natin. At sa daan na to, dito tayo nag-hope na meron maabutang mga tribo. At this point sa tinatakot namin, wala nang balikan to. Kung babalik ka man, abutin ka ng gabi. So, I guess, wala nang pwedeng umatras. We take a short break, refresher. Or if you want to have some food, also let's do it here. This is our first break time. And this will be our last food. Lahat na ng kakainin namin ay magkagaling na sa jungle. This is the real deal now. Kaya kung ano pa yung makakain nila, probably kailangan na nilang sulitin ngayon to. Okay guys, so hindi ko alam kung nasa na kami, pero ito na itsura kung nasan kami. Talagang parang lumalamig na. Malamig na nga, parang ulan pa eh. Narinig nyo re? Oo, kaluskos. Out of nowhere ay meron kami narinig ni Kurt na kaluskos. Hindi na namin to masyadong pinansin. Pero maya-maya ay meron kami nakitang bakas ng paa ng isang hayop. Noong una ay akala ko bakas lang ng paa ng aso. Kaya hinayaan lang namin to. At sa patuloy pa naming paglalakad ay nakakita pa kami ng iba pang bakas. Borneo is one of those islands that has the most wild and endangered animals. At nakakakaba na makita mismo ang mga bakas habang naglalakad kami. Because if anything happened to us, malayo pa kami sa aming lifeline.
wish. Ay, ito tol, first time ko lang magaganto tol, napapanood ko lang sa mga movie to eh. Uy. Ano wish mo? Mag-wish ba? Actually, wala naman talaga akong wish. Nagulat kayo, nandito ako. Meron akong news. Ito, news. Sinulat ko pa, news. At ang news ko na yan is gusto ko lang ibalita sa inyo dahil gusto ko kayong iligtas sa mga scammer. And meron nagbebenta ng CBD merch sa halagang 1.5. Nakita ko sa Shopee, ito yung proof. Siyempre gusto ko kayong ligtas dahil feel ko superhero ako. 700 lang talaga ang CBD merch natin. Pero dahil kaka-upload lang natin ang vlog, gusto kong ibalita sa inyo na meron po tayong sale that instead of 700 ay ito na lang po yan, 549. Kaya kumuha na kayo guys, very limited na lang ang pieces natin at kailangan nyo na talagang kumuha dahil you will have a chance to get a house and lot kay Kuya Will, hindi sa akin. Joker! Eto pa ang pinakamalong. Uy! Why are you filming me like this? I just need the cup. Thank you for the Fruit and Fruit. Pezzy. This is a CBD new Is cup. this an ad? Yes. You should get the cap because you can carry it on your head. Bye! Alright guys, alam nyo na ang balita. Get CBD merch on a limited time and limited pieces. Create Beyond Dreams Shop. Nandyan lang, nasa link din. Yun o. Bye-bye. Pasok na moment, ang oras natin ay, alam yung oras, siguro mga 3:30. Pahirap ng pahirap kasi mataas tong lalakaran namin, pero noon barefoot lang nila ginagawa and sa jungle talaga. Nandito na kami sa mga daang meron ng mga paakyat. Sa paglalakad na to, unti-unti ko naiisip kung paano pa kaya yung mga nomadic. Ito ang kanilang normal na pamumuhay at sana ay matagpuan talaga natin sila. Ako ka mangga. Mangga Graham. Mangga Graham. Praise the Lord. Graham pala yun ha. Ito ang galing mo tol. Kala mo titikman ko no? Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Pero mas dumadami ang pangangailangan namin na magpahinga dahil sa sobrang pagod. Pero hindi din to pwede magtagal. Kaya lumakad na ulit kami. Pero mas mahirap dahil puro sigsag na. At maya-maya ay merong nakita sila M. But there's water here if you want to refill your bottle. Ay! Kagiri! Refill ka, Refill mo na. Ikaw. Wala akong refill. Wala akong ano. Ito. Ay. Tamad ka rin eh no? Paano? Saan? Ha? Doon sa tumutulo. Yun yung sa pinakailalim. Gagi! Tol! Tol, pinain nyo ata ako, tol. Paano na yan, Tol? Wala. Nalubog yung ulo mo rin. Paano na yan, Tol? Pinain nyo kung paano pagbaba rito, pre. Maaga pa, lumubog na ako. Tol, lumulubog na, tol. Pre, oh. Naiwan mo. Naiwan yung sapatos, Tre. Unin mo, Dom. Kala ko ba team tayo dito? Unin mo, pre. Ay, gagi. O, ikaw naman sa isa. Ako na isa. Ganito sa vlog yan, Re. Ren, naiwan na tayo, Re. Tol, konting bilis, Tol. Maambon na, oh. Nagalit na yung mga ipis. Alright guys, tuloy-tuloy na tayo. Pero as of this moment, umaambon na. Pero maaraw, so hopefully, dumaan lang yung ambon na yan. Mali ka ng daan, Tol! Guys, sorry for inconvenient. Robert got stuck in the mud. Pahirap na ng pahirap dahil marami na kaming putik na nadadaanan. Kaya sana, wag talagang magtuloy ang ulan. Okay, there's a big tree here, but the fruit is for animals only. Okay, the animals will come at night to eat the fruit. It's from civet to the black one like puma. Yeah, a big one. They'll come and eat here. Di ko alam kung ano yung mararamdaman ko sa kwento na to ni Uncle. Puma, isang wild animal na hindi biro kung makakakita kami ng isa.
Hindi ko na nga rin napigilan yung utak ko. May connecta to sa narinig namin kaluskos ni Kurt. At ang nakita namin footprint. Guys, tinitignan namin sa drone kung nasa na kami. Pero mukhang wala kami nakikitang village dito ah. Puro jungle lang ito. Guys, update lang tayo. As of the moment ay dumidilim na ang langit. Pero parang may kasabay pa tong sama ng panahon. Pero wala pa man ding ulan, eto na. Nandito na kami sa mga mapuputik na parte. At si Robert ay naghubad na ng sapatos dahil dumidikit sa amin ng mga putik. Dagdag na hirap sa aming paglalakad. Hindi talaga tayo pwedeng abutan ng dilim dito. At hindi ko na rin alam kung saan parte na ba kami ng aming nilalakad. Par, gararyo. Tingnan mo paro. Ito yung nagpahirap tol eh. Buti na lang tol. Nakatapa pa. Kumbaga naano mo pa yung cheat code tol. Tol, may paangat na naman tol. Ito tignan mo tol. Balenciaga shoes tol. Balenciaga shoes. Tol, walang katapusan na to tol. We are just walking and walking and walking. Napakalayo na nalakad natin pero malayo pa rin tayo sa village. At hanggang ngayon ay wala pa din tayong nakikitang mga nomads. Pero sa patuloy naming paglalakbay ay meron kaming nakitang pag-asa. Naiwang mga pira-piraso ng punong kahoy na maaaring bakas ng dati nilang ginawang tahanan. Senyales na kaya to na malapit na natin silang makita o senyales na matagal na silang nakalayo dito. Hindi ko alam kung gaano pa tayo kalayo. Mas mahirap na to pag gumabi pa. Kailangan na nating lumakad ng lumakad. Isang bagay ang hindi natin kontrolado, ang kalikasan. At ngayon, eto na ang dilim. Nakakakaba at isa-isa nang bumabalik sa mga isip namin ang mga takot na daladala namin sa pagpili ng ruta na to. Nakakatakot din kasi syempre gubat. Tapos sabi nga kanina may mga snake daw or ibang hayop na nakakatakot. At the same time, wala ka sa sarili nating bansa. Ayoko sa gubat eh. Kasi natatakot talaga ako. Guys, sobrang dilim na. Pagka pinatay ko yung ilaw, ganyan na itsura niyan. Talaga makikita halos. So, ngayon, sabi ni Uncle malapit na daw. Grabe. Hindi na namin alam kung nasaan kami. Hindi ko alam kung ilang kilometers pa yung nilakad natin. Pero wala nang makita guys. Okay lang kayo dyan, tol? Okay lang kami, tol. Madulas. Ay, pusang gala. Dito, sa akin. Saan sila M? Nawala na sila M, guys. Saan na sila, pre? Guys, hindi na namin sila makita. Hindi sila. Guys! Sa sobrang dilim ay nalilito na kami kung nasaan pa talaga ang bawat isa. Pero maya-maya ay natagpuan ko din sila. Time check guys, 7. Uy. Pagod na ang lahat. Ang nabigay na 6 hours na estimation para makarating kami sa village ay 7 hours na ngayon. At habang binabaybay namin ang isang madilim na daan, merong mga tanong na paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan. Mahahanap kaya namin talaga sila? Makakarating pa kaya kami sa village? O baka mapilitan na lang kaming huminto dito sa kalagitnaan ng kagubatang ito kaysa mas mapahamak sa pagsulong sa hindi namin alam